Pagkatapos ng college entrance exam, nagtantya ako ng 699. Ang crush kong campus queen ay 698. Hindi siya pumayag, hinintay ako sa labas ng CA ng mga lalaki para makipagpustahan. Pustahan tayo, natawa ako. Ano ang taya? Kung mas mataas ako sa'yo ng 1 puntos, sa buong summer break, ako ang mag-uutos sa'yo. Paano kung ikaw naman ang mas mataas? Namula ang mukha niya, pilit na sinabi, kung mas mataas ako ng 1 puntos sa'yo, hahawakan mo ang kamay ko. 2 puntos, yayakapin mo ako. 3 puntos, kinagat niya ang kanyang labi, namumula ang mukha na para ng hinog na mansanas, ilang saglit na hindi makapagsalita. Natawa ako. Hindi niya alam, may isang tanong pa akong hindi nasama sa tantya ko. Sa salo-salo pagkatapos ng pagsusulit, ang ingay ng silid parang palengke. Para kaming mga unggoy nakakalaya lang sa jawla. Sumisigaw, walang uwi hanggat hindi lasing. Nakatago ako sa sulok, abala sa pagkain. Biglang, may suminghot na pabango sa tabi ko. Umupo ang isang tao. Si Baining Bing, ang campus queen ng aming paaralan, ang tuktok ng kabataan. Ang mga lalaking humahabol sa kanya, mula sa gate ng paaralan hanggang sa second ring road. Ngunit mataas ang kanyang pamantayan. Wala siyang type. 3 taon ko siyang lihim na minahal. Ito, maliban sa mga barkada ko. Walang nakakaalam. Pangyuan, sabi niya. Mahina at malamig ang boses, katulad niya. Puno ng karne ang bibig ko. Walang malinaw na sagot. Narinig ko, 699 ang tantya mo. Napahinto ang puso ko. Ito, maliban sa aming advisor at ilang malalapit na kaibigan, paano niya nalaman? Tumango ako, walang imik. Ako'y 698, mahina ang boses niya. Pero may diwa ng hindi pagpapatalo. Sagot ko at nagpatuloy sa pagkuha ng ulam. Parang naasar siya sa aking pagwawalang bahala. Hinawakan niya ang aking mga chopstick. Uy, 1 puntos lang ang taas mo sa akin. Anong pinagmamalaki mo? Natawa ako ng mapait. Hindi naman ako nagmamalaki. Ate, gusto mo bang makipagpustahan? Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Parang apoy na nag-alab. Nagkaroon ako ng interes. Ano ang taya? Lumapit siya, bumaba ang boses. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Nakikiliti. Sa resultang ito, kung mas mataas ako sa'yo, kahit 1 puntos lang sa summer break na ito, susundin mo ako. Kung ano ang ipagawa ko, gagawin mo. Tumigil siya. Dagdag niya, syempre, hindi bawal sa batas. Natuwa ako. Kawili-wili ang taya. Paano kung ako ang mas mataas sa'yo? Tanong ko. Ang maputing pisngi ni Baining Bing ay biglang namula. Pilit niyang itinaas ang leg, parang matinding desisyon ang ginawa. Kung ikaw ay mas mataas ng 1 puntos, ipapahold ko ang kamay ko sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi niya ako tiningnan. Nakalutang ang tingin, ngunit lalong naging matatag ang boses. 2 puntos. Yayakapin mo ako. 3 puntos, kinagat niya ang ibabang labi. Namula ang tenga, tila hininga ng langgam ang boses. Hayaan kitang. Hagkan mo ako. Pagkatapos, parang naubos na ang lahat niyang lakas. Ininom niya ang katas ng pakwan sa mesa. Tiningnan ko siya ng ganito. Masaya ang puso ko. Dali-dali, makikipaglaro ka pa sa akin. Pagkatapos ng huling pagsusulit, noong nagkukumpara ako ng sagot, sobrang excited ko. Ang huling malaking tanong sa physics, 6 na puntos, nakalimutan kong isama sa tantya. Ibig sabihin, ang aking garantisadong puntos ay 699 plus 6. Katumbas ng 705. Siya ay 698. Tiningnan niya ako ng masama. Parang akala imposible ang sinabi ko. Kung mas mataas ka sa akin ng 4 na puntos, hinga siya ng malalim. Parang sumuko na. Sa summer break na ito, ako ang susunod sa'yo. Sige, pumalakpak ako sa hita, takot na baka magbago siya ng isip. Ang sabi ng isang Ginoo, mahirap na baguhin. Matapos sabihin yon, parang natapos ang isang mabigat at marangal na misyon, umalis siya agad. Ang kanyang likuran ay may bahid ng pagiging trahedya. Lumapit ang mga barkada ko, nakangiti ng palihim. Yuan, galing nang akit ka na ng campus queen. Anong akit? Ito ang romansa ng lalaki, yumanig ako ng ulo ng mayabang. Parang nakikita ko na si Baining Bing na sumusuko sa harap ko. Siniko ako ng barkada kong si Afei. Pero seryoso, hindi ka ba natatakot na matalo? Si Baining Bing ay isang iskolar. Paano kung nagkamali din siya ng tantya? Tumawa ako ng panunuya. Impossible. Siya ay isang tao na hindi niyo kilala. Lahat ng ginagawa niya ay disiplinado at sunod-sunod. Mahigpit siyang parang isang matandang iskolar. Sa pagtatantya ng marka, gusto niyang isama pati ang mga desimal. Kalkulahin ang 2 digit, tiyak na walang pagkakamali. Ang 6 na puntos ko ay isang matatag na bentahe. Kinuha ko ang baso at ininom ko ito ng sabay. Ang summer na ito ay tiyak na hindi magiging boring. Kinabukasan pagkatapos ng taya, medyo nagsisi ako. Hindi dahil sa taya, kundi dahil hindi ko sinabi ng malinaw ang mga bagay. Paano kung sabihin natin kung siya ay mandaya? Habang iniisip ko, lalo akong hindi mapalagay.
Si Bainingbing mukhang mahinahon at tahimik. Ngunit matigas ang ulo niya sa loob, kaya nga dahil sa isang puntos ay nakipagpustahan siya sa akin ng ganito. Inilabas ko ang aking cellphone, pinindot ang halos hindi ginamit na WeChat avatar, larawan pa rin mula sa military training. Suot niya ang malaking camouflage uniform, walang makeup, mas maganda pa rin kaysa sa ibang mga babae sa paligid. Matagal akong nagdalawang isip, nag-type ng isang linya, ang taya kahapon ay valid pa ba? Ipinadala, walang sagot sa loob ng 1 minuto. 2 minuto, 3 minuto, 10 minuto ang lumipas. Sa akala ko ay, magpapanggap siyang patay, nang biglang nag-vibrate ang cellphone. Si Bainingbing. Isang tandang pananong, puno ng malamig na aura. Mabilis akong sumagot. Tungkol sa taya. Bainingbing, gusto mo bang bumalik? Ako, hindi pwede. Natatakot ako na ikaw ang bumalik. Tumahimik siya. Makalipas ang eksaktong 5 minuto, sumagot siya ng isa. Bainingbing, huwag kang mag-alala. Ako, Bainingbing, tumatayo sa aking salita. Ikaw naman, handa ka na bang maging alipin ko sa summer? Kasunod ay isang mapagmataas na emoji. Natawa ako. Medyo tiwala siya. Ako, hintayin natin. Sana hindi ka umiyak. Bainingbing, ha? Isa na namang salita, tagapagwakas ng usapan. Inihulog ko ang cellphone. Ang malaking bato sa puso ko ay bumaba na. Basta hindi siya mandaya. Ang mga sumunod na araw ay walang magawa. Wala na ang presyon ng pag-aaral. Para akong walang buto, walang ganang gumawa ng kahit ano. Hanggang makalipas ang ilang araw. Biglang sumabog ang group chat ng klase. Nag-post ang monitor ng link tungkol sa early admission. At ang balita ng art enrollment. May nagtag kay Bainingbing sa group. Bainingbing, Diyosa, nag-apply ka ba sa early admission ng Communication University? Sabi nila konti lang ang tinatanggap sa broadcasting major sa buong bansa. Napakataas ng requirement sa academics. Pumabog ang puso ko. Si Bainingbing ay magiging host. Ito ay hindi ko narinig. Maganda siya sa kamera, maganda rin ang boses niya. Malamig ngunit may tamis. Kung siya ay mag-host, tiyak na sumikat. Di nagtagal, lumabas si Bainingbing mismo. Bainingbing, hindi. Hindi ako nag-apply sa early admission. May nagtanong sa group, saan ka mag-a-apply, Diyosa? Tsinghua o Peking? Bainingbing, hindi pa ako sigurado. Hintayin ko muna ang resulta. Walang butas ang sagot niya, ngunit mula sa kanyang sinabi, ano ba ang mga proyekto? Hindi tama. Hindi siya sumali sa 3 Good Students Award. Ang bonus na iyon ay tinanggal na. Bigla kong naalala ang isang bagay. Noong first year high school, gumawa ang school ng cultural festival. Si Bainingbing ay nagsuot ng kasuotan ng kanilang etnikong grupo. Napakaganda, ngunit nakalimutan ko kung anong etnisidad. Parang Tujia o kung ano. Mabilis akong nag-search online, patakaran sa dagdag na punto sa college entrance exam para sa mga minorya. Nang makita ko ang mga salitang iyon, umugong ang ulo ko. Mabilis akong nag-type sa search engine, Tujia College Entrance Exam Bonus. Lumipat ang pahina. Ayon sa pinakabagong patakaran, ang mga minoryang naninirahan sa mga lugar ng Han ay maaaring makakuha ng 5 puntos. Ang mga minoryang nasa konsentradong lugar ay makakakuha ng 1-0 o 20 puntos. Saan nakatira ang pamilya ni Bainingbing? Wala akong alam, pero kung 5 puntos man o 1-0 puntos para sa akin. Sa kuna yan, ang aking matatag na 6 puntos na kalamangan ay biglang naging delikado. Kung dagdagan niya ng 5 puntos, total ay 698 plus 5 equals 703. Ako, 699 plus 6 equals 705. Mas mataas pa ako ng 2 puntos. Ang taya ay bumaba mula sa halik hanggang yakap. Sige, hindi lugi. Pero kung dagdagan niya ng 1-0 puntos, 698 plus 1-0 equals 708. At ako, pinakamataas ay 705. Mas mababa ako ng 3 puntos. Hindi lang walang halik, walang yakap. Kahit hawak kamay hindi. Kailangan ko siyang paglingkuran buong tag-araw. Nanginginig ang mga kamay ko, tumutulo ang malamig na pawis. Tapos na. Barbecue. Para akong mahuhulog sa hukay. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang langit. Ang tiwala ni Bainingbing nung tumaya siya sa akin ay muling nagpakita sa akin. Kaya hindi siya matigas ang ulo. Mayroon talaga siyang baraha. Bumagsak ako sa upuan. Hindi ako pwedeng maghintay na lang. Kailangan kong malaman. Ilang puntos ang maidaragdag niya? 5 at 1-0 puntos, iyan ang pagkakaiba ng langit at impyerno. Sino itatanong? Diretsong tanong kay Bainingbing ay imposible. Iyon ay pagpapakamatay. Itanong sa kaibigan niya, hindi rin ako close sa kanila. Mag-isip-isip. Pinuntirya ko ang aming guro, si Old Wang. Si Old Wang ay masayahin. Medyo close sa akin. Pinakamahalaga, ang pagpaparehistro ng gaokaw at bonus materials. Lahat dumadaan sa kanya. Tiyak alam niya ang loob ng kwento. Gumawa ako ng dahilan na gusto kong kumonsulta tungkol sa aplikasyon sa kolehiyo. Tinawagan si Old Wang.
Nagpalitan ng mga magagandang salita. Teacher Wang, mayroon bang mga estudyante na may bonus punto sa klase natin ngayong taon? Tumawa si Old Wang. Paanong wala? Classmate Beiningbing. Etnikong minorya, pwedeng magdagdag ng 0 puntos. Itong babae. Karaniwang tahimik, pero laging nagbibigay ng sorpresa sa mahahalagang sandali. 0 puntos. Naramdaman kong nanginginig ang boses ko. 0 puntos. Kaya ang kanyang tantya na 678 ay talagang 708. Sa puntos na ito, pwede siyang pumili ng anumang universidad sa bansa. Si Old Wang ay nasa telepono pa, masayang sumisigaw. Ang mga sumunod na salita. Wala akong narinig na kahit isang salita. 2 numero lang ang umiikot sa isip ko. 0 puntos. Tapos, patay na patay. Pagkatapos ng tawag, naramdaman kong naubos lahat ng lakas ko. Anong halik? Anong yakap? Anong hawak kamay? Lahat naging ilusyon. Ang naghihintay sa akin ay 2 buwan ng madilim na buhay alipin. Iniisip ang mukha ni Beiningbing na mukhang inosente, tapos iniisip ang iba't ibang kakaibang kahilingan na pwede niyang gawin tulad ng pagpapasuot sa akin ng damit pambabae at sumayaw sa kalye o pagpapagawa sa akin ng kanyang takdang aralin sa buong bakasyon, kahit walang gaanong takdang aralin sa kolehiyo o pagpapalinis sa akin ng tae ng kanyang malaking asong lobo. Nanginginig ako. Kung lalo kong iniisip, lalong nakakatakot. Tumunog ang notification ng WeChat. Kinuha ko ito. Si Beiningbing. Beiningbing, naisip mo na ba kung paano paglingkuran ang iyong reyna? Sinundan ng maliit na demonyong emoji. Dilim ang paningin ko. Maaga na siyang nagdiriwang ng tagumpay. Nagnalit ang ngipin ko. Sumagot ng 3 salita, huwag kang mayabang. Beiningbing, oho, hindi ka pa kumbinsido. Walang problema. Kapag lumabas ang resulta, malalaman mo kung ano ang pag-asa. Parang nakikita ko siyang tumatawa ng malakas sa kabilang linya. Hindi. Hindi ako pwedeng sumuko na lang. Ako, si Fang Yuan, ay hindi pwedeng dumanas ng malaking kahihiyan na ito. Nagsimula akong mag-isip ng mabuti sa bawat detalye ng college entrance exam, kung mayroon bang tanong na. Baka nag-excel ako sa pagsulat ng sanaysay sa Chinese, isinulat ko ang isang argumentative essay. Katamtaman lang, makakuha ng average na marka ay sapat na, hindi posible na maging outstanding. Sa math, sinuri ko ng 800 beses, nagkamali ako ng isang multiple choice. Nabawasan ng 5 puntos, tiyak na yon. Sa English, ang aking antas ay ganun lang, kung makakuha ng 140 ay ituturing na swerte. Sa Science Comprehensive, Science Comprehensive. Nakalimutan ko ang malaking problema sa physics na aking tinantya, tinignan ko lang ito ng pahapyaw. Ang tamang sagot, pakiramdam ko tama ang mga hakbang na sinulat ko. Ang resulta ay halos tama, napakabago, napaka-creative. Ang guro na nagmarka ay tuwang-tuwa at nagbigay sa akin ng ilang puntos, kahit na ang posibilidad ay napakaliit. Ngunit ngayon, ito na ang tanging pag-asa ko, mahigpit akong nakatitig sa cellphone. Pinindot ko ang profile picture ni Beiningbing. Ako si Beiningbing. Ako. Huwag kang masyadong matuwa, hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Sabi ni Beiningbing, abangan natin. Ibinaba ko ang cellphone. Huminga ako ng malalim, isa lang ang nasa isip ko, o Diyos. Pakiusap, sana bigyan ako ng ilang puntos sa problemang physics na yon. Kahit 1 puntos, hindi 2 puntos. May himala talaga. Ang pakiramdam na ito ay mas masakit kaysa bago ang pagsusulit. Samantala, paminsan-minsan ay ginugulo ako ni Beiningbing. Ngayon ay nagpadala siya ng munting babae, magbigay galang sa akin, bukas naman ay ang tag-init na ito. Matututo akong mag-dive, maging tagadala ka ng aking bag, ako naman ay sumasagot ng may galit. Umalis ka, at saka siya nagpadala ng tawa na parang barbell. Seryoso akong nagdududa na ginawa na niya ang plano para sa susunod na 2 buwan kung paano ako pahirapan. Ang kanyang plano ay nakatable na. Sa wakas, dumating ang gabi bago ang pagtingin ng marka, buong gabi akong hindi nakatulog, pabalik-balik sa kama. Pagsikat ng araw, bumangon ako, puno ng mga pulang mata. Ang aking mga matalik na kaibigan ay mas excited kaysa sa akin, gumawa sila ng maliit na grupo. Pinangalanan nila itong saksi sa himala o saksi sa pagkawasak ng himala. Si Effie, Fang Yuan, Kuya Yuan, buhay ka na ba? Anong oras ang pagtingin ng marka? Ako, 10:00. Pangit, nenerbiyos ka ba? Exciting ba? Ako, umalis ka. Effie, sa totoo lang, nakipagkasundo ka na ba kay Beiningbing kung paano tutuparin ang taya? Natigilan ako na hindi pa kami nag-usap. Habang iniisip, nag-vibrate ang cellphone, si Beiningbing. Beiningbing, 10:00 ng umaga, sa labas ng paaralan tayo magkita. Sabay nating tingnan ang marka, harapang tuparin ang taya, walang tatakas. Tumingin ako sa screen, huminga ng malalim. Okay. Matapang, harapang pahirapan, di ba? Sumagot ako ng sige. Kahit anong gawin, pareho lang. Pagkalipas ng 18 taon, babalik ako bilang isang matapang na tao.
Dahan-dahan akong bumangon, naghilamos. Kumain ng lugaw na ginawa ng nanay ko na tinatawag na scholar's porridge, parang huling pagkain bago mamatay. 30 minuto bago ang 10:00, naglakad ako papunta sa pintuan ng paaralan. Umaga ng tag-init, ang sikat ng araw ay medyo nakakasilaw. Ang pintuan ng paaralan ay walang laman, ilang matatandang lalaki na nag-ehersisyo. Humanap ako ng lilim ng puno, sumandal sa pader, ang puso ko ay naglalaro. 9:30, isang puting taxi ang huminto sa tabi ng kalsada. Bumukas ang pinto, lumabas si Baining Bing mula sa kotse. Ngayon ay nakasuot siya ng isang light yellow na damit. Ang mahaba niyang buhok ay nakabitin sa balikat, hindi nakatali, hinaplos ng hangin. Nakatago ang bahagyang pagmamalaki at pagkabalisa. Pagdating niya, siya ang unang nagsalita. Tumango ako. Tumayo lang kaming dalawa. Walang nagsalita. Ang hangin ay puno ng isang awkward at tense na kapaligiran. Lumipas ang bawat minuto. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko, nagsimulang pawisan ang aking mga palad. Sa wakas, dumating ang 10:00. Kinuha ni Baining Bing ang kanyang telepono at tumingin sa akin. Handa ka na? Tumango ako at binuklat ko rin ang screen ng aking telepono. Binuksan ko ang website ng pagtingin ng score. Bibilang ako ng 1, 2, 3, sabay tayong pindot ng query. Sige, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Nagpapakita ng hindi siya kalmado sa loob. Kabado rin pala siya, bigla akong nakaramdam ng kaunting balanse sa loob. 1, 2, in-input ko ang aking exam number at password. 3. Sabay naming pinindot ang query button. Nag-start nang mag-load ang pahina. Ang umiikot na simbolo ng bulaklak. Sa aking paningin ngayon ay parang gulong ng tadhana. Ito ba ay langit? O impyerno? Malapit nang malaman. Ang umiikot na bilog ay umikot ng mahigit 10 segundo. Parang isang siglo ang lumipas. Sa wakas, nag-refresh ang pahina. Nag-load ito. Isang hanay ng mga subject at score ang malinaw na lumitaw sa harapan ko. Filipino 132, Math 140, English 144, Science 275, total 711. Tinitigan ko ang 711 na yon. Tulala ako. Bakit naging 711? Hindi ba ang estimate ko ay 679? Kahit idagdag pa ang nakalimutan kong 6 puntos para sa physics problem, 705 lang dapat. Saan galing ang sobrang 6 puntos na ito? Bumagsak ba ito mula sa langit? Pinisil ko ng mahigpit ang aking mga mata. Tiningnan muli, 711 talaga. Para akong tinamaan ng malaking sorpresa, blanko ang utak ko. Nakangiti lang ako ng parang tanga. Panalo ako! Panalo ako! Si Baining Bing ay nagdagdag ng 0 puntos, total niya ay 708. Ako ay 711. Mas mataas ako sa kanya ng 3 puntos. 3 puntos. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi ko lamang siya kailangang paglingkuran, kundi bigla akong lumingon kay Baining Bing na nasa tabi ko. Ang kanyang ekspresyon ay mas kakaiba pa kaysa sa akin. Tulala siyang hawak ang telepono, dilat na dilat ang mga mata. Bahagyang nakabuka ang bibig para siyang nakakita ng alien. Sa screen ng kanyang telepono, lumitaw din ang kanyang score. Total 708 gaya ng sinabi ni Old Wang. Ang kanyang estimate plus 0 puntos, walang pagkakamali. Sayang. Natapat siya sa akin, isang lalaking may swerte. Tahimik na parang patay ang hangin. Tanging ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Matagal na panahon ang lumipas bago parang nabuhay si Baining Bing. Hindi makapaniwala, tiningnan niya ang kanyang telepono, tiningnan ang aking telepono. Paulit-ulit, impossible. Bulong niya sa sarili, puno ng pagkalito at pagkadismaya ang boses. Talagang imposible ito. Paano ka naka-score ng 711? Hindi ba ang estimate mo ay 679? Bigla siyang tumingala. Mataman akong tinitigan para akong inuusig na kriminal. Tiningnan ko siyang parang malapit ng umiyak. Ang kaunting pagmamalaki sa aking puso ay biglang naging awa. Pero pinigilan ko ang aking ngiti. Pasensya na. Baka nag-underestimate lang ako noong nag-estimate ako. Maliit na pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba? Nag-iba ang tono ni Baining Bing. Iyan ang tawag mo rito. Iyan ay pandaraya. Pumutla siya sa galit. Pangyuan, sinasadya mo ba ito? Alam mo na mataas ang score mo, sinadya mong magsabi ng mababang score para dayain ako. Mabilis akong umiling. Sa langit, wala akong ganoon. Nakakalimutan ko lang na may isang malaking problema na hindi ko na-count ang puntos. Isang malaking problema ay pwedeng magkaiba ng 12 puntos. Hindi siya naniwala. Mahirap din para sa akin. Binilisan kong buksan ang detalyadong marka ng Science Comprehensive at nakita ko ang bahagi ng Physics. Ang huling malaking tanong, ang perpektong marka ay hindi 6 puntos, kundi 12 puntos. At nakuha ko ang perpektong marka, naalala ko ng malinaw.
Noong mock exam, mga katulad na uri ng tanong, ang huling tanong ay 6 puntos lamang. Bakit sa college entrance exam, dumoble na? Baka nagbago ang format ng tanong ngayong taon? Inabot ko ang cellphone sa kanya. Tingnan mo mismo, hindi kita niloko, itong tanong. Ito ay nagkakahalaga ng 12 puntos. Lumapit si Bainingbing at tumingin, siya ay natigilan. Ang katotohanan ay nasa harapan, hindi siya maaaring hindi maniwala. Ibinaba niya ang ulo. Hindi na nagsalita, bumagsak ang mahahabang pilik mata na tinakpan ang emosyon sa kanyang mga mata. Ang anyo na yon, mukhang nakakaawa. Medyo nagsisisi ako sa loob. Kahit na masarap manalo, pero nakikita siyang ganyan kalungkot, hindi rin ako komportable. Gusto ko sanang magsabi ng isang bagay para aliwin siya, tulad ng, o kaya wag na lang ang taya, o sa totoo lang, masaya akong maging alila mo. Pero bigla siyang tumingala, pulang-pula ang mga mata. Pang Yuan, huwag mong isipin na nanalo ka. Ngumiti siya ng may pagngangalit, sinabi bawat salita. Ang taya ay mananatili. Ako si Bainingbing. Tatanggapin ko ang pagkatalo. Natulala ako, nakatingin sa matigas niyang maliit na mukha. At ang namumula niyang mga mata. Ang lahat ng mga salita ng aliw sa aking tiyan ay naipit sa lalamunan. Seryoso siya. O kaya wag na lang. Kinamot ko ang ulo, medyo nahihiya akong magsalita. Biro lang iyon, hindi kailangang seryosohin. Sino ba ang nagbibiro sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Bainingbing, galit na galit. Pang Yuan, hindi mo ba ako nirerespeto? Sa tingin mo hindi ko kaya matalo? Wala. Talagang wala. Mabilis akong kumaway. Itong binibining ito. Bakit siya nagalit? Huminga siya ng malalim, parang gumagawa ng isang mahalagang desisyon. Sumulong siya ng isang hakbang, ang distansya sa pagitan namin ay biglang naging kalahating hakbang. Naamoy ko pa ang banayad na amoy ng shampoo sa kanyang buhok. Ang puso ko ay hindi mapigilang tumibok ng malakas. Ayon sa kasunduan, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay medyo lumalayo, hindi matapang na tumingin sa akin. Sa kanyang mga pisngi, lumitaw ang 2 kahina-hinalang pulang ulap. Mas mababa ako ng 3 puntos sa'yo, kaya. Tumigil siya sandali, ang boses ay parang lamok. Maaari mo akong halikan. Matapos sabihin yon, parang siya. Ginamit ang lahat ng kanyang tapang, mabilis na ipinikit ang mga mata. Ang mahahabang pilik mata ay kinakabahang. Nanginginig, isang anyo na handang kunin. Tiningnan ko siya sa ganitong itsura. Pakiramdam ko ang lahat ng dugo sa katawan ay umakyat sa ulo. Diyos ko! Ang kaligayahang ito ay dumating ng napakabilis. Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga siwang ng dahon. Nagliwanag na may batik-batik sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay maputi sa ilalim ng araw. Halos transparent, makikita ang maliliit na himulmol. Ang kanyang labi ay maputlang pink. Dahil sa kaba, bahagyang naipit. Lumunok ako ng laway, parang tuyo ang lalamunan. Sinabi sa akin ng katwiran, sa oras na ito dapat maging maginoo, sabihin wag na. Pagkatapos ay umalis ng may estilo, ngunit ang maliit na demonyo ng damdamin ay sumisigaw sa aking tainga. Sige na, ano pang hinihintay? Ito si Bainingbing. Isang halik, sulit na ang buong buhay. 3 segundo akong naglaban sa loob. Sa wakas, nanalo ang damdamin laban sa katwiran. Sira ang pagiging maginoo. Huminga ako ng malalim, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang puso ko ay tumatalon na parang lalabas sa lalamunan. Mas lapit ng lapit. Nararamdaman ko pa ang mainit niyang hininga na dahan-dahang dumadampi sa aking mukha. Sa sandaling ang aming mga labi ay malapit nang magdikit, biglang iminulat ni Bainingbing ang kanyang mga mata. Sa kanyang tingin, nagpakita ng isang katusuhan. Sandali, iunat niya ang kanyang hintuturo. Dumampi ito sa aking mga labi, mabilis at tumpak ang kilos, at tuluyan akong nanigas. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Medyo abala ako. Ang mga sulok ng bibig ni Bainingbing ay bahagyang nakaangat sa isang magandang hugis. Kumurap siya ng kanyang mga mata, ang mahahabang pilik mata. Ay parang 2 maliit na pamaypay, sino bang nagsabi na ang halik ay dapat laging labi sa labi? Itinaas niya ang daliri kong nahalikan niya, at iwinagayway sa harap ko. Hinalikan ko ang kamay mo at gamit ang daliring ito, idiin mo sa iyong mga labi. Sa pagbibilog-bilog ay maituturing na hinalikan din kita. Ang taya ay tapos na, matapos sabihin yon, para siyang isang tusong soro na nagtagumpay. Ginawan niya ako ng isang mukha, saka tumakbo palayo, iniwan akong mag-isa. Na naguguluhan sa hangin, kahit hindi ko siya tunay na nahalikan. Sa hindi malamang dahilan, sa puso ko ay wala akong naramdamang lungkot, bagkus ay medyo matamis ang pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, medyo wala ako sa sarili. Hindi ko mapigilan ang isipan ko na alalahanin ang eksenang iyon sa harap ng gate ng eskwelahan. Ang tusong ngiti ni Bainingbing at ang kanyang palda na lumilipad habang tumatakbo papalayo. Parang isang slow motion na pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa aking isipan. Pati ang daliri kong hinalikan niya. Ilang araw ko ring hindi man lang hinugasan. Nang malaman ito ni Fei, muntik na siyang mamatay sa kakatawa.
Brother Yuan, ang masasabi ko lang, bata ka pa talaga. Sa laro ng daya, mas malayo ka kay Bai Ningbing, naiinis akong tiningnan siya. Ano ba ang alam mo, ito ay tinatawag na lambing, kahit ganoon ang sinabi ko. Sa puso ko ay may konting sama ng loob. Nauto lang ako nito, kung kumalat ito, saan ko ilalagay ang aking dangal? Hindi pwede, kailangan kong makabawi. Pero, tapos na ang taya, anong dahilan pa ang magagamit ko? Habang nag-iisip ako ng masama, tumunog ang cellphone ko, kinuha ko ito at tiningnan. Si Bai Ningbing pala ang nag-message. Bai Ningbing, nandyan ka. Natuwa ako sa puso, pero sa panlabas ay kailangan kong magmukhang cool. Naghintay ako ng 5 minuto, bago mabagal na nag-reply ng, uha. Bai Ningbing, may libre ka ba ng weekend? Sobrang saya ng puso ko. Pero ang kamay ko na nagtatype ay totoo, ako. Bakit? Gusto mo akong imbitahang kumain, para humingi ng tawad? Bai Ningbing, ang daya ng pangarap mo. Bai Ningbing, nakahanap ako ng sobrang gandang escape room. Tema ng katatakutan, gusto mo bang sumama? Escape room. At tema pa ng katatakutan. Biglang lumitaw sa isip ko ang imahe ni Bai Ningbing na sumisigaw sa takot. At sumusubsob sa aking mga bisig. Hehe, ito ay isang pagkakataon na hindi na maulit. Pinigilan ko ang aking tuwa at nagkunwaring mahinhin na sumagot, ako. Pag-iisipan ko, Bai Ningbing, kung ayaw mo, wag. Hahanap na lang ako ng iba, nataranta ako. Huwag sasama ako. Ibigay mo sa akin ang address, nagpadala si Bai Ningbing ng address at oras, sinundan ng sign. Ibaba ko ang cellphone, muntik na akong tumalon mula sa kama. Parang antok. May nag-abot ng unan. Bai Ningbing. Akala mo ba, dahil nauto mo ako, ay wala ng problema? Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na tawag sa pag-imbita ng lobo sa loob ng bahay. Pagdating ng araw ng weekend, pinaganda ko ang aking sarili, bagong shirt, nag-ayos ng buhok na naisip kong astig, at palihim na nag-spray ng pabango ng tatay ko. Pero paglabas ko lang ng bahay, naamoy agad ito ng nanay ko. Uy, anak, may date ka yata. Namula ang mukha ko, reunion ng mga kaklase, ang ekspresyon ng nanay ko. Ay parang may tinatago ako, kumuha siya ng ilang pulang papel mula sa kanyang pitaka at isiniksik sa akin. Kunin mo, huwag mong tipirin ang pera ni nanay. Kung may gusto ka, maging maagap ka, pinisil ko ang pera, mainit ang pakiramdam sa puso. Pagdating sa pinag-usapang pintuan ng escape room, nandoon na si Bai Ningbing. Napaka-relax ng suot niya ngayon. Puting shirt na may maong shorts, suot na sapatos na canvas, mahabang buhok na nakatali sa mataas na nakapusod. Mukhang kabataan at propesyonal, nang makita ako, kumaway siya sa akin. Tiyak na napapanahon, pagkatapos magkasabay kaming pumasok sa loob. Palihim akong huminga ng malalim, walang amoy ng paa ngayon. Tanging halimuyak ng dalaga, ang tema ng silid ay tinatawag na tahimik na ospital. Sa pangalan pa lang, nakakatakot na, habang nagpapaliwanag ang mga tauhan ng mga patakaran. Palihim kong pinagmamasdan si Bai Ningbing, nakikinig siya ng seryoso, walang ekspresyon sa mukha. Hindi ko masabi kung natatakot o hindi itong babae. May kakayahan ang psikolohiya, mabilis na nagsimula ang laro. Binilhan kami ng mga maskara, dinala sa isang madilim na silid, ang pinto sa likuran. Bumagsak ng malakas, nakalock, sa sandaling tinanggal ang maskara. Isang malamig at mamasamasang hangin ang dumating, napakadilim ng silid. Tanging ang mga balangkas ang halos makita. Parang isang abandonadong silid ospital, malalaking piraso ng dingding ang natataglad. Sa sulok ay may isang kama na natatakpan ng puting tela, may tunog ng kuryente na pumuputol-putol mula sa speaker. At iyak ng isang babae, agad na puno ng tensyon ang atmosfera, uy. Tahimik kong sinabi, nandito ako, boses ni Bai Ningbing. Mula sa kaliwa ko, napakalapit, ang boses niya ay panatag. Walang naririnig na takot, medyo nadismaya ako, tila hindi madaling makita siyang matakot. Hindi ganoon kadali, nagsimula kaming maghiwalay na maghanap ng mga pahiwatig, maliit ang silid. Ngunit napakatotoo ng mga props, kinakalawang na scalpel, benda na may dugong hindi alam ang pinagmulan. At isang libro ng kaso na may magulo na sulat, habang binabaliktad ko ang libro ng kaso. Ginamit ko ang gilid ng aking mata upang masubaybayan si Bai Ningbing, siya ay nakaluhod sa harap ng kama na natatakpan ng puting tela, tila may pinag-aralan, bigla. Kumislap ang ilaw sa silid at namatay, ang buong espasyo. Agad na naging ganap na kadiliman sa parehong oras. Ang iyak sa speaker ay naging malakas na hiyaw, Isang maikling sigaw mula sa direksyon ni Bai Ningbing, sumunod. Ramdam ko ang isang malambot na katawan na biglang bumagsak sa aking dibdib, sa dilim. Malinaw kong maramdaman ang init ng kanyang katawan at mabilis na tibok ng puso. Siya ay nakadikit sa akin, hawak ang aking braso, inaamin ko. Nahiya ako sa aking nararamdaman, kanina ay nagrereklamo ako tungkol sa kanyang kakayahan sa psikolohiya. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng bonus ang inis na ito, huwag kang matakot. Nandito ako, binaba ko ang aking boses, sinabi sa kanyang tainga.
Ang aking boses ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting aliw, ang kanyang hawak sa aking braso ay bahagyang lumuwag. Ngunit hindi pa rin siya umalis sa aking yakap, ano yon? Sa kanyang boses. May iyak, walang problema, lahat ay peke. Niya lang, sinasabi ko sa kanya upang aliwin, ngunit sa loob ay sobrang saya ko. Sa sandaling iyon, kumislap ang ilaw at bumalik, tumingin ako pababa. Nakita ko si Bainingbing na nakatago ang mukha sa aking dibdib, ang mahabang ponytail ay kumikiliti sa aking baba. Tila napagtanto niya na ang posisyon ay hindi angkop na mula ang kanyang mukha. Mabilis siyang umatras mula sa aking yakap, paumanhin, hindi ko sinasadya. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin, walang problema. Pinigilan ko ang aking ngiti, nagkunwari akong isang matuwid na tao, mga babae. Normal lang ang matakot, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tenga ay namumula na parang dugo. Sa sumunod na proseso ng paglutas ng misteryo, si Bainingbing ay nagbago ng ugali, sumunod sa akin sa buong panahon. Kung saan ako pumunta, siya ay sumunod, parang isang maliit na buntot, tuwing may nakakatakot na tunog. O biglang lalabas ang isang inis, siya ay otomatikong hahawak sa aking damit, sinasabi ko. Bainingbing, ang liit ng iyong loob, ngunit sa loob ay hindi ko mapigilan. Ang pakiramdam na siya ay umaasa sa akin ay talagang maganda, sa wakas sa ilalim ng aking matalinong pamumuno, kami ay ligtas. Nakarating sa huling silid, ang ayos ng silid ay parang opisina ng isang direktor. Ang sikreto sa paglabas ay nakatago sa isang may lock na drawer ng desk, at ang susi ay ayon sa pahiwatig. Nasa loob ng isang teddy bear na kasing taas ng tao, na nakaupo sa upuan sa sulok. Ang mga mata ay itim na buttons na parang butas, nakangiti ng napakakaiba. Nasa tiyan niya ang susi, isuksok ang kamay at kunin, sabi ko. Tiningnan ni Bainingbing ang teddy bear, namutla ang mukha, ako hindi ko kaya. Okay lang, ako na. Nagboluntaryo akong lumapit, na parang handa sa anumang sakripisyo. Pero sa totoo lang, kinakabahan din ako, parang anumang sandali ay mabubuhay ang teddy bear at kakagatin ako. Isinuksok ko ang kamay sa bulak sa tiyan ng teddy bear, nag-apuhap ng basta-basta. Nang mahawakan ko ang malamig na susi. Biglang umikot ng 180 degrees ang ulo ng teddy bear nang walang babala. Ang mga itim na buttons na mata ay nakatitig sa akin, sabay may tunog ng hanging nakakatakot mula sa speaker. Holy crap, kahit handa ako sa pagkakataong ito. Sobrang takot ako, bigla kong hinugot ang kamay. Sa likod ko, si Bainingbing ay sumigaw ng napakatinding hiyaw Pagkatapos, gumawa siya ng hindi ko inaasahan, para siyang takot na kuneho. Na hindi tumakbo sa likod ko, kundi bigla akong niyakap sa bewang mula sa likod. Inikit ang mukha sa aking likod. Nanigas ako, ito ba ay pag-aalok ng sarili? Kahit may dalawang sapin ng damit, ramdam ko pa rin ang lambot ng kanyang dibdib at ang mabilis na tibok ng puso. Namula ang aking mukha, mas pula pa kaysa kay Bainingbing kanina, tapos na Ngayon, ako naman ang bumilis ang tibok ng puso. Ramdam ko ang aking likod. Para bang may kuryenteng dumaan, makati at masarap. Si Bainingbing ay nakakabit sa akin. Nanginginig, Fang Yuan, ang teddy bear. Gumalaw ito. Ang boses niya ay may pag-iyak, natunaw ang puso ko. Nilinis ko ang lalamunan, sinikap na maging kalmado ang boses. Huwag matakot, mekanismo lang iyan, peke. Habang nagsasalita, gamit ang kamay na hindi niyakap, kinuha ko ang susi na nahawakan. Mula sa tiyan ng teddy bear, tingnan, nakuha ko na ang susi. Iniling ko ang susi. Doon lamang maingat na sumilip si Bainingbing mula sa aking likod, nakita ang susi. Huminga siya ng maluwag pero hindi pa rin binitawan ang yakap sa akin. Bilisan mo, buksan mo na ang lock, pagmamadali niya. Natawa ako at naiinis. Ate, kung ganyan kayakap sa akin, paano ako makakalakad? Doon lamang siya natauhan, namula ang mukha, parang nakuryenteng binitawan ang kamay. Lumingon ako, nakita siyang nakayuko, ang mga daliri ng dalawang kamay. Ay paikot-ikot sa harap, namumula ang mukha na parang hinog na mansanas. Ang takot kanina. Tila naging hiya na lamang. Natuwa ako sa loob, dinala ang susi sa desk. Binuksan ang drawer. Sa loob ay may isang card na may nakasulat na serye ng numero. Siguro ito ang password ng pinto. Kinuha ko ang card, lumapit sa password lock sa pinto. Inilagay ang numero, uminit ang tunog at bumukas ang pinto. Ang maliwanag na liwanag mula sa labas ay pumasok, pinalayas ang lahat ng kadiliman at takot sa silid. Nakalabas na kayo, lumapit ang staff, umiti at binati kami. Huminga ng malalim si Bainingbing, ganap na nakaka-relax. Tinapik niya ang kanyang dibdib. Bulong na sabi, nakakatakot, halos mamatay ako. Tiningnan ko siya. Ang itsurang ito na may natitirang takot, hindi ko napigilan, natawa ako. Classmate Bainingbing, hindi ko inakalang napakaliit ng loob mo. Tiningnan niya ako ng masama. Namumugto ang pisngi, wala kang pakialam. Ang itsura niya ay hindi nakakatakot, bagkus medyo kaakit-akit. Paglabas mula sa escape room. Gabi na, ang paglubog ng araw ay nagpinta ng langit na kulay kahel. Sabay kaming naglakad sa sidewalk.
Walang nagsalita, pero ang atmosphere ay iba kumpara noong pagdating. Wala na ang hiya at pag-aaway, sa halip ay may bago. Isang hindi maipaliwanag na pag-aalangan. Ako ang unang bumagsak sa katahimikan. Salamat ngayon, sabi niya. Mahinang boses, ano ang pasasalamatan mo? Salamat sa paghatid sa akin sa daan. Sinadya ko siyang kulitin, hindi umiling siya. Huminto sa paglakad, lumingon sa akin, ang huling liwanag ng araw sa kanyang mukha. Binigyan ito ng malambot na ginintuang gilid, seryoso ang kanyang mga mata, salamat. Noong natatakot ako, pinrotektahan mo ako. Napahiya ako dahil sa kanyang titig. Kinalmot ang ulo, walang problema, nararapat lang. Bilang ganti, ililibre kita ng pagkain, sabi niya. Sige, walang pag-aatubili akong pumayag kung may pakinabang. Walang tatalo sa tanga, parang alam na niya kung saan pupunta, dinala ako sa kakaibang daan. Pumasok sa isang maliit na eskinita, sa loob ng eskinita ay isang magandang barbecue shop. Maliit ang tindahan, ngunit maingay at puno ng usok, dito na. Medyo nagulat ako, akala ko para siyang diyosa. Ay dadalhin ako sa isang mamahaling western restaurant, dito na. Ngumiti siya sa akin, naging hugis gasuklay ang kanyang mga mata, huwag isipin na maliit ang tindahan. Ang lasa ay kahanga-hanga, noong high school ako, tuwing matapos ang pagsusulit. Lihim akong pumupunta rito kumain, ito pala ang kanyang lihim na lugar. Pumayag pa siyang ibahagi sa akin ang kanyang lihim na lugar, biglang umagos ang init sa aking puso. Tulad ng isang hakbang palapit sa kanya, ang may-ari ng barbecue shop. Isang masayahing nasa katanghaliang gulang na lalaki, halatang close kay Bai Ningbing. Si Bingbing ay dumating, bakit ngayon may oras na magdala ng kaklase? Ngumiti si Bai Ningbing at nagpakilala. Ito ang aking kaklase, si Fang Yuan, tapos tahimik na sinabi sa akin. Ito ay kasamahan ng tatay ko sa digmaan, Tio Wang, agad akong magalang na bumati. Magandang araw Tio Wang, tiningnan ako ni Tio Wang mula ulo hanggang paa, naglabas ng isang makahulugang ngiti. Mukhang matalino ang binata, Bingbing, kasintahan. Namula ang mukha ni Bai Ningbing, Tio Wang, huwag kang magsalita ng mali. Kaklase lang, sabi niya sabay tulak sa akin patungo sa upuan. Siya naman ay tumakbo sa harap ng refrigerator, kumuha ng 2 bote ng soda. Pinagmasdan ko ang kanyang bahagyang naguguluhang likuran. Masaya ang puso ko, Tio Wang, magaling na tulong. Di nagtagal, dumating ang barbecue, mga tupa na niluto na may mantika. Manok na ginto at malutong, at ang aking paboritong inihaw na kangkong, ang bango ay dumating. Nagutom ako, inilagay ni Bai Ningbing ang isang bote ng soda sa harap ko. Subukan mo ito, sarili nilang gawa, hindi mabibili sa labas. Uminom ako, maasim at matamis, may amoy ng prutas. Talagang masarap, sabay kaming kumain at nagkwentuhan. Nag-usap tungkol sa college entrance exam, tungkol sa hinaharap na universidad, tungkol sa aming mga interes. Natuklasan ko, tanggalin ang korona ng campus beauty at top student, si Bai Ningbing. Ay isang ordinaryong batang babae, gusto rin niya ang mga nakakatawang variety show, sa mga nakakatawang parte. Tumatawa siya ng sobra, nagrereklamo rin siya na pangit ang pagkain sa paaralan. Pangit ang uniforme, nagagalit din siya dahil sa isang tanong dati. Hindi siya isang diwata na walang alam sa mundo, may sarili siyang galak at kalungkutan, kakaiba ang pakiramdam. Tila nakita ko ang isang mas totoo, mas buhay na Bai Ningbing. Nang malapit na kaming matapos kumain, biglang inilapag ni Bai Ningbing ang kanyang hawak na barbecue, tumingin sa akin. Seryosong tinanong, Fang Yuan, anong universidad ang plano mong applyan? Nagulat ako, hindi pa alam, malamang dito sa lokal na e-university. Ang e-university ay isang magandang 985, malapit sa bahay, ang aking mga magulang. Sana ay mag-apply ako doon, tumango si Bai Ningbing na may pag-isip. Ikaw naman, tanong ko, nag-alinlangan siya. Bago sabihin, baka pumunta ako sa Beijing. Lumundag ang puso ko, hindi ba malayo ang layo? Mas gusto ko ang kapaligiran doon, sabi niya. Bigla akong nawalan ng gana kumain, iniisip na pagkatapos ng pasukan. Magiging nasa timog tayo, isa sa Hilaga, mahigit 1,000 kilometro ang layo. Mabigat ang puso ko. Pagkatapos nito, mahirap na ba? Magkita muli, halos hindi ko na siya nalalapitan ng kaunting distansya na ito. Matatapos na ba dahil sa malayo? Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya nang makita niyang hindi ako gumagalaw. Nako, busog na ako. Pilit akong ngumiti. Biglang naging mabigat ang atmosfera. Tila napansin ni Bai Ningbing ang pagbabago ng aking damdamin. Kinagat niya ang kanyang labi na parang may sasabihin. Ngunit sa huli hindi niya sinabi. Pagkatapos kumain, tahimik kaming naglakad pauwi. Ang hangin ng gabi ng tag-init ay may lamig. Inilawan ng mga poste ang aming mga anino. Napakahaba. Sa isang sakandaan, maghihiwalay na kami. Nasa bahay na ako. Itinuro niya ang kalapit na subdivision. Tumango ako. Tapos ako. Alis na. Lumingon siya. Naglakad ng 2 hakbang tapos biglang tumigil. Lumingon siya. Sa akin.
Ang liwanag ng poste sa kanyang mga mata. Naging mga bituin. Fang Yuan, kapag nag-enroll ka na, sabihin mo sa akin. CJ. Ngumiti siya sa akin, tapos lumingon at tumakbo papasok ng subdivision. Nakatayo ako roon, pinapanood ang kanyang likod na mawala sa dilim. Magkahalo ang aking damdamin. Ano ang ibig sabihin ng kanyang huling sinabi? Simpleng paalam ba sa pagitan ng magkaklase o mayroon din siyang kaunting pag-aatubili sa akin? Hindi ako maglakas mag-isip. Natatakot ako. Nasobra akong nag-iisip. Sa araw ng pagpili ng kurso, mainit ang panahon. Parang magkakaroon ng bagyo. Umupo ako sa harap ng computer, nakatingin sa screen. Hindi mabilang na mga paaralan at kurso. Umikot ang ulo ko. Ang isang lalaki ay dapat may ambisyon. Peking University, nangungunang universidad, pwede ring subukan. Wala akong narinig kahit isang salita. Puno ng bainingbing ang isip ko. Ang linyang kapag nag-enroll ka, sabihin mo sa akin. Dapat ba? Sabihin sa kanya? Anong maganda kung sabihin ko sa kanya? Isusuko ba niya ang pagpunta sa Beijing para sa akin? Huwag kang tanga. Fang Yuan, pinagtawanan ko ang sarili ko. Pagkatapos mag-alinlangan ng paulit-ulit, binuksan ko pa rin ang WeChat ni Bai Ningbing. Ako. Balak kong mag-apply sa university, yung pagkatapos ipadala, nagsisi ako. Parang isang bilanggo na naghihintay ng hatol. Matagal na panahon. Matagal na akala ko hindi siya sasagot. Sa form ng aplikasyon, isinulat ko ang code para sa university. Sa sandaling yon, nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Bai Ningbing pa rin. Bai Ningbing, paano ang University of Posts and Telecommunications na katabi ng university? Natigilan ako. Ang University of Posts and Telecommunications na katabi ng university. Iyon ay Beijing University of Posts and Telecommunications. Isa ring napakagandang 211 universidad. Ang Communications Engineering ang pangunahing kurso. Hindi mababa ang cut-off score. Ngunit kumpara sa university, mas mababa ito ng isang antas. Bakit niya ito tinatanong? Hindi ko pa naisip. Dumating ang susunod niyang mensahe. Bai Ningbing. Sinuri ko. Ang aking marka, mag-apply para sa pangunahing kurso ng Beijing Posts, dapat siguro. Biglang may laktaw ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang aking mga kamay, nagtype ako ng isang linya. Ako. Hindi mo ba gustong pumunta sa Beijing? Bai Ningbing, ano ang maganda sa Beijing? Masama ang hangin at maraming tao. Bai Ningbing. At madali akong mahilo sa eroplano. Bai Ningbing, pinakamahalaga, nagpadala siya ng ellipsis. Pinatagal ang aking pananabik. Titig na titig ako sa screen, nakalimutan pang huminga. Makalipas ang isang buong minuto sa kanya ipinadala ang huling bahagi, si Bai Ningbing. Ang taya natin ay hindi pa tapos. Nalilito ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't matagal nang natapos? Sabi ni Bai Ningbing, sino ang nagsabi? Mas mataas ka sa akin ng 3 puntos. Totoo yan, pero nakalimutan mo may dagdag na tuntunin. Dagdag na tuntunin? Pilit kong inalala, parang may ganito nga. Noong ako'y sobrang saya, nagtanong ako, paano kung 4 puntos ang lamang? Pagkatapos sinabi niya, ngayong bakasyon, anak ko ang bahala. Hay naku, paano ko ito nakalimutan? Noong mga oras na yon, akala ko ako'y lampas 7 puntos sa kanya, kaya hindi ko ito pinansin. Pero sa huli, 3 puntos lang ang lamang ko, kaya ang tuntuning ito ay dapat hindi na epektibo. Pero 3 puntos lang ang lamang ko sa'yo, Bai Ningbing. Tama, pero nakalimutan mo. Ang aking kailangan. Ang iyong kailangan. Sabi ni Bai Ningbing, kung manalo ako, gusto kong gawin mo ang 3 bagay. Sabi ni Bai Ningbing, ang unang kailangan ko ay mag-apply ka sa Universidad A. Sabi ni Bai Ningbing, ang ikalawang kailangan ay samahan mo ako. Tapusin ang natitira pang 2 kailangan. Sabi ni Bai Ningbing, para sa ikatlong kailangan. Sikreto, tinitigan ko ang mga linyang lumalabas sa screen. Pakiramdam ko'y malapit nang masunog ang sii ko. Ang babaeng ito, hindi sumusunod sa inaasahan. Hindi ko pa man din na proseso ang napakalaking impormasyon. Biglang lumapit si nanay, anak, kanino ka nagchat-chat? Napakaseryoso mo. Napunan mo na ba ang iyong aplikasyon? Nagulat ako. Agad kong ibinalik ang telepono sa mesa, tapos na agad. Huminga ako ng malalim. Universidad A, Universidad Y. 2 paaralan, 100 lang ang pagitan. Ang aking mga labi. Hindi mapigilang umiti ng malawak. Kinuha ko ang mouse. Walang pag-aatubiling inilagay ang code ng Universidad A sa unang prioridad. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono at sinulatan si Bai Ningbing ng 2 salita. Sang-ayon. Mula nang matukoy ang universidad, ang relasyon namin ni Bai Ningbing. Pumasok sa isang maselan na yugto. Masasabi ba nating magkasintahan? Walang nagdeklara. Masasabi ba nating magkaibigan? Parang mas malapit pa sa magkaibigan. Simula na talaga siyang mag-utos sa akin. Halimbawa, bigla siyang magpapadala ng mensahe, Fang Yuan, sa loob ng 10 minuto. Gusto kong uminom ng Yangtze Ganlu mula sa milk tea shop sa baba. Kailangan kong tumakbo ng masaya. Pababa para bumili. Isa pang halimbawa, sasabihin niya.
Nagluto si nanay ng manok ngayon, sobra, hindi maubos. Pumunta ka rito para tumulong. Kailangan kong humanap ng dahilan para pumunta sa bahay nila at makikain. Ang mga magulang niya ay mainit sa akin. Malamang na sinabi na ni Bai Ningbing. Tuwing makikita ako ng nanay niya. Tuwang-tuwa, puro dagdag ng ulam para akong anak niya. Ang tatay naman ay seryoso, aayain akong maglaro ng chess para masuri ang aking pagkatao at talino. Siyempre ginawa ko ang lahat, mas mahusay pa kaysa sa huwarang estudyante. Higit pa sa huwarang estudyante, ang ganitong pagkaalipin ay hindi ko nararamdamang mahirap. Bagkus, masaya ako dahil ito ang bigay ni Bai Ningbing. Natatanging pribilehyo. Bandang kalagitnaan ng bakasyon, sa wakas ay sinabi ni Bai Ningbing. Ang kanyang ikalawang kailangan. Pangyuan, samahan mo akong manood ng concert. Paborito niyang banda, nag-tour sa aming lungsod. Mahirap makuha ang tiket. Ibinigay niya sa akin ang mahirap na gawain ito. Pinakilos ko ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Nag-set ng 12-12 ng alarm. Sa sandaling magbukas ang tiket, pindot ng baliw. Sa wakas, matapos ang walang katapusang pagkalag at pagkakasikip sa unahan. Sa wakas ay nakuha ko na ang 2 tiket na maganda pa ang posisyon, nang ipadala ko ang screenshot kay Bai Ningbing. Binigyan niya ako ng emoji na magaling, bata, at naisip ko na kung gaano siya kasaya sa kabilang linya noong tumatawa. Umulan ng mahina noong araw ng concert at nagbahagi kami ng isang payong. Nagpila sa labas ng gymnasium, napapaligiran ng mga taong nasasabik at sobrang masigla ang kapaligiran. Na halos mapasingaw ang ulan. Si Bai Ningbing ay napakaganda ngayong araw, nakasuot ng puting bestida. May jacket na denim sa labas, naglagay siya ng bahagyang makeup sa ilalim ng mga ilaw na kumikislap. Siya ay lalong naging kaakit-akit. Pagpasok namin, hinanap namin ang aming mga upuan. Nagsimula na agad ang concert, nang tumugtog ang pamilyar na musika, ang 10-10,000. Sabay-sabay na kumaway ng glow sticks, kumanta ng malakas, ang pakiramdam ay talagang nakakabigla. Si Bai Ningbing ay nasasabik din, sumama sa lahat sa pagkanta at pagsigaw. Sa kanyang mukha ay kumikinang ang napakagandang ngiti na hindi ko pa nakita dati. Nang kantahin ang isang klasikong love song, umabot sa rurok ang kapaligiran, ang lead singer sa entablado. Sumigaw ng kung mahal mo, sabihin mo ng malakas, ang mga magkasintahan sa paligid ay nagsimulang magyakapan. Naghalikan, at sa malaking screen ay patuloy na nagpapalit ng mga matatamis na eksena sa audience. Palihim akong tumingin kay Bai Ningbing, nakatingin din siya sa akin, nagtagpo ang aming mga mata sa hangin. Ang ingay sa paligid, tila naglaho sa sandaling ito, ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso na parang tambol. Ang kanyang mga mata, sa ilalim ng makulay na mga ilaw ay napakaliwanag. Parang naglalaman ng buong bituin ng sansinukob. Pakiramdam ko, malulunod na ako sa kanyang dagat ng mga bituin. Tumingin siya sa akin, dahan-dahang umiti ang kanyang labi. At pagkatapos, lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga na may halong hangin ng gabi, dala ang kakaibang init ng huling bahagi ng tag-araw. Ang sigaw ng 10,000 tao ay halos pumunit sa bubong, ngunit sa sandaling ito. Sa aking mundo ay tahimik ang lahat, tanging si Bai Ningbing na lalong lumalapit ang nakikita ko. At ang liwanag sa kanyang mga mata na mas maningning pa sa bituin. Blangko ang isip ko. Wala akong kakayahang mag-isip. Siya, ano ang gagawin niya? Baka ang tibok ng puso ko ay halos sumabog mula sa dibdib ko. Sa gitna ng aking mga ligaw na iniisip, ang kanyang malambot na labi, marahang. Nagsimulang uminit ang aking buong mukha, hindi siya makatingin sa akin, ibinaling ang ulo sa entablado. Nagkunwaring nakikinig ng mabuti sa kanta, ngunit ang kanyang nanginginig na pilikmata at mahigpit na pinipigang labi ay nagpapakita ng kanyang hindi mapakali na kalooban. Itinaas ko ang aking kamay, maingat. Hinawakan ang bahaging hinalikan niya doon. Parang naroon pa rin ang init at lambot ng kanyang mga labi. Isang hindi maipaliwanag na matinding saya. Bumuhos mula sa puso, biglang bumaha sa lahat ng aking pandama. Nanalo ako, ang taya na ito mula sa pagsusulit sa kolehiyo, ako ay ganap na. Nanalo. Hindi napigilan, umiti na parang tanga. Ang katabi kong si Bai Ningbing, sa gilid ng kanyang mata ay nakita ang aking katawa-tawang itsura. Lalong namula ang kanyang mukha, mahinang siniko ako, anong ngiti-ngiti. Huwag kang umiti, ang kanyang boses may kaunting reklamo. Parang malambot, walang anumang pananakot. Hindi lang ako tumigil. Lalo pa akong umiti. Lumapit ako sa kanyang tenga, gamit ang boses na kaming dalawa lang. Ang maririnig, classmate Bai Ningbing, ito ay violation mo ah. Sa taya, hindi nakalagay na ang talo ay maaaring kusang humalik sa tao. Nanigas ang kanyang katawan. Pagkatapos, matigas ang leg na sumagot ng mahina, sino-sinong nagsabing talo ako? Ha? Nagtaas ako ng kilay, ang pangatlong kahilingan ko. Hindi ko pa sinasabi. Lumingon siya at tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata ay may bahagyang pagkapilyo, ngayon, formal kitang inaabisuhan. Ang pangatlong kahilingan ko ay sinadya niyang huminto, pinatagal ang aking pag-aabang.
Pinigilan ko ang aking hininga, naghihintay sa kanyang hatol. Ang pangatlong kahilingan ko ay, Classmate Fang Yuan, sinabi niya ng isang salita, malinaw. Gagawin kitang boyfriend ko, at sa buong buhay mo, hindi ka pwedeng magsisi. Pagkasabi niya, para bang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Nakatingin siya sa akin ng kinakabahan, naghihintay ng sagot ko. Sa sandaling iyon, lahat ng ingay sa paligid, lahat ng liwanag, naging background niya. Sa aking mga mata, siya na lang ang natitira at ang kanyang mga matang puno ng pag-asa, kaba at tapang. Umiti ako ng taos puso. Iniabot ko ang aking kamay. Sa ilalim ng kanyang tingin, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Napakalambot ng kanyang kamay. May konting lamig sa sandaling hinawakan ko, nanginginig ito ng bahagya. Pero hindi niya binawi. Itinaas ko ang kanyang kamay sa harap naming dalawa. Magkadikit ang mga daliri ng mahigpit. Pagkatapos, tumingin ako sa kanyang mga mata at seryosong ibinigay ang aking sagot. Sige, aking reyna. Natapos ang konsyerto. Ang mga tao ay umatras na parang alon. Magkahawak kamay kaming lumakad ni Bai Ningbing, sumama sa daloy ng tao. Dahan-dahang lumabas. Tumigil na ang ulan, ang hangin. Puno ng sariwang amoy ng damo pagkatapos ng ulan. Walang nagsalita sa amin, tahimik lang na nag-enjoy. Ang tamis na para lang sa amin. Ang init na nagmumula sa aming mga palad, totoo at mainit. Para akong nakatapak sa ulap, bawat hakbang ay magaan at parang lumulutang. Naglakad papunta sa plaza sa labas ng stadium. Unti-unting kumalat ang mga tao. Biglang tumigil si Bai Ningbing. Ano? Tanong ko. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya nang nakatipto at inayos ang kwelyo ko na nabasa ng ulan. Napakabanayad ng kanyang galaw, nakatuon ang kanyang tingin. Ang liwanag ng ilaw sa kalye. Mahinang sumisikat sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mahabang pilikmata, parang dalawang maliit na brush. Marahang dumampi sa aking puso. Naramdaman ko ang aking paghinga. Muntik nang huminto. Ayos na, sabi niya matapos ayusin. Masayang tinapik ang balikat ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha na napakalapit, parang may demonyong sumapi. Nagtanong, Bai Ningbing, yung taya noong college entrance exam. Pinlano ba ito simula pa lang? Mula sa pagtatantya ng puntos, hanggang sa taya, hanggang sa dagdag puntos. Bawat hakbang ay parang maingat na dinisenyong bitad. At ako, ay yung bobong kuneho na kusang sumubsob dito. Nagulat si Bai Ningbing nang marinig ang tanong ko. Pagkatapos, ang kanyang magagandang mata ay naging dalawang gasuklay. Hindi siya direktang sumagot. Sa halip, bumalik siya ng tanong, hulaan mo? Yung mapaglaro at tuso niyang itsura. Bigla kong naalala yung nasa escape room kami, yakap-yakap niya ako, habang nanginginig. Mukhang hindi lang siya maliit na puting kuneho. Isa rin siyang maliit na soro na nagpapanggap na baboy para manloko. Hindi na ako nagtanong pa, dahil hindi na mahalaga ang sagot. Ang mahalaga, sa sandaling ito, nandito siya sa tabi ko. Kami ay lehitimong magkasintahan. Tara, ihahatid kita sa bahay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagpatuloy sa paglalakad. Fang Yuan, bigla niya akong tinawag. Ano na naman? Aking reyna, nakangiti akong lumingon. Tiningnan niya ako. Kumikinang ang mga mata. Hindi pa natin natutupad ang taya. Ha? Natigilan ako. Anong hindi pa natutupad? Mas mataas ka ng 3 puntos sa akin. Ay halik, kanina sa konsyerto, hinalikan ko ang pisngi mo. Tumigil siya, namumula na naman ang kanyang pisngi. Yun, hindi mabibilang. Habang nagsasalita siya, pababa ng pababa ang boses. Ayon sa patakaran, dapat ikaw ang humalik sa akin. Tiningnan ko ang kanyang nahihiya ngunit seryosong mukha. Nawalan na naman ng kontrol ang tibok ng puso ko. Diyos ko, ang galing talaga ng babaeng ito makipag-usap. Sino bang makakatagal niyan? Naramdaman kong sobrang tuyo ng lalamunan ko. Ang mga tao sa plaza ay halos wala na, kaming dalawa na lang ang natira. Sa gitna ng maluwang na liwasan, ang malayong ilaw sa poste ay nagbibigay ng madilaw na liwanag. Na nagpapahaba ng aming mga anino, naghahalo, si Bai Ningbing ay nakayuko. Hindi ako matingnan, ang kanyang mga daliri ay kinakabahang kumukutkot sa laylayan ng kanyang damit, ganoon siya. Para siyang naghihintay ng hatol, huminga ako ng malalim, sinisikap kong pakalmahin ang aking puso. Nasasabog na at saka, hinawakan ko ang kanyang kamay. Naglakad kami sa gilid ng liwasan, sa ilalim ng anino ng mga puno ng sampag-ita, mas madilim ang liwanag dito. Para matakpan ang kanyang hiya, Bai Ningbing, tinawag ko ang kanyang pangalan. Medyo paos ang boses ko, mahina siyang sumagot. Mas ibinaba pa niya ang kanyang ulo, inilahad ko ang isa kong kamay, marahan. Itinaas ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mukha, sa madilim na liwanag, ay namumula pa rin na parabang tutulo ang dugo. Ang kanyang mahahabang pilikmata, parang takot na pakpak ng paru-paro, walang tigil na nanginginig. Ang taya ay dapat sundin, tumingin ako sa kanyang mga mata. Salita bawat salita, ngayon, kukunin ko na ang aking premyo. Pagkasabi, hindi na ako nag-alinlangan, ibinaba ko ang aking ulo.
Dahan-dahan, pababa sa kanyang mapupulang labi, hinalikan ko. Ang kanyang katawan, lantad na tumigas, ngunit sa pagkakataong ito. Hindi siya umiwas, sa halip ay mahina, ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi, mas malambot kaysa sa inaakala ko, mas matamis. May dalang sariwang damo pagkatapos ng ulan, at natatanging halimuyak ng dalaga, ang halik na ito. Ay napakagaan, napakaalaga, wala kaming karanasan. Sa pamamagitan lang ng likas na ugali, walang kabuluhang nag-explore, ngunit ang damdaming taglay ay higit na tapat, higit na nag-aalab kaysa anumang marugdog na yakap. Hindi alam kung gaano katagal, humiwalay kami habang humihingal, ang mga mukha naming dalawa. Ay sobrang pula, si Bai Ningbing ay sumandal sa aking dibdib, humihina ng malalim. Hindi nagtaas ng ulo, niyakap ko siya, nararamdaman ang kanyang malambot na katawan. At mabilis na tibok ng puso, ang puso ko ay napuno ng matinding kaligayahan. Ganito pala ang pakiramdam ng may gusto sa isang tao, maasim. Matamis, parang uminom ng isang buong bote, na siya mismo ang nagbigay sa akin. Yung espesyal na soft drinks na magpapagumon, Fang Yuan. Ang nasa aking bisig, mahinang nagsalita. Ang sama mo, paano ako naging masama, nagkunwari akong hindi alam. Matagal siyang hindi nakapagsalita sa huli. Sa aking dibdib, bahagya niya akong sinuntok, ang lakas. Parang pag-inarte lang, napangiti ako, hinawakan ang kanyang kamay, inilapit sa aking labi. Marahan itong hinalikan, Bai Ningbing, ano ba? At saka, sa kanyang tainga, mahina. Inihayag ang huling lihim, ang aking sanaysay sa Filipino ay lumihis sa paksa. Akala ko, makakakuha lang ako ng kalahati ng puntos, ngunit. Ang nagwawasto, baka siya ang matagal ko nang nawalang kamag-anak, binigyan niya ako ng mataas na marka dahil sa awa, kaya kahit wala. Yung problema sa physics, panalo pa rin ako, ikaw. Tiyak na mapapasa kamay ko, wakas.